abutin. Hi, sweetheart. Oh my gosh! Tulad mo yung sabi ko dati, umiikot ang mundo. Porkat natapos ka sa pag-aral, akala mo pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin? Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Para sa'yo. Ano yan? Ibibigay ko sa'yo. Kalimutan mo na ako, Chilas. Magbago man ang itsura mo. Nice clothes, nice jewelry. Dahil binibihisan ka ng kapatid ko. You are nothing more than the household help. Isang katulong, kasambahay. Ang posisyon mo dito sa kumpanyang ito ay nakuha mo lamang with no other credentials other than being the brother-in-law of the owner. Ang kaibahan lang natin, Sir Nick, is that you're really part of the family. Pero other than that, you're also just household help. Kung naman kayo pinagpapalit ka. Siguro sa isip mo hindi. Pero ibang ginagawa mo eh. Lumaki tayo ng walang ama dahil sa kanila. Sila ang may kasalanan kung bakit namatay ang Itay. Ano ba kung sinong bigate na may party tonight and we're not even invited? Yes, sino ba? Baka yung Therese. Therese, sigurado ka bang wala kang nakalimutan? Ay, Apo na, nandito na ang lahat. Sandali lang, ha? Nakita ko to kanina. Regalo to sa akin ng tatay mo. Isuot mo mamaya sa damit mo, anak, ha? Sige po. Nancy? Nancy! Po, Sigurado ka bang hindi sasama sa amin? masakit ho ang ulo ko na eh. Kaya na lang po. Sige. Patay na. Oh, I'm sorry. Excuse me. I suggest iwas-iwasan mo yung bumping into each other style mo. Sa laking mong yan, nakakasakit ka, ha? I normally say, how are you? Anyway, kung medyo naging pathetic ang dating ko sa'yo, I'm sorry. Sino ka? Ako? I'm Daryl Revilla. Therese Gardamonte. Hindi ikaw si Therese Gardamonte dahil kilala ko siya. Ano pinagsasabi mo? Anyway, where's Therese? Mas maganda pag nakataas to. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Ito, isuot mo to, ha? Kasi mukhang bagay na bagay ito sa kasuotan mo. Diba? Bigay sa akin yan ng tatay mo. Ayan. Yan po, dyan po. Ayan. Hindi ba? Ang ganda. You Ganay. see, Ralph? What did I tell you? Doesn't she look fantastic? Wow, Clarice. I'm impressed. Ay, sandali. Oz, ano ba naman itong linagay mo? I mean, where did you get this? You know, why don't you wear this instead, okay? Look. Ninang kasi po. Hindi. Okay lang, anak. Tama ang ninang mo, nina mo. Mas bagay nga yan sa suot mo. Therese? Is that what you're wearing to this party? Yeah. Daryl, there you are. How are you? I'm good. How's your dad? I heard malaking problema niyo, ha? Therese, you've met my nephew, Daryl, huh? He's a nephew from a very, very distant cousin. Actually, I just met him. And for some reason, hindi daw ako si Therese Gardamonte. What? Who is? Come on. You're all invited here to welcome my beloved inaanak, whom I love dearly like my own daughter. She has made me so proud because she just graduated her business administration degree with cum laude honors. Ladies and gentlemen, may I present my goddaughter, Clarissa Rosales. Yan ang kilalang Clarice Gardamonte.
Ano ba ang problema mo? Binasa doon ng kapatid mo. Ikaw eh. Ang lakas kasi ng loob mo eh. Ba't pa nagagalit ka sa akin? Ano mang gusto mo? Ikaw ligawan ko? Salamat po sa pagpunta ninyo dito ngayong gabi. Are you enjoying the party? Yes. Good. Ito po ah. So, how's the party? Therese, alam ko masama ang loob mo. Baka pwede mamaya na lang tayo mag-usap. Talaga naman. Kaya pala iniiwasan mo ako. Dahil you're running around my social circle, tapos pinagkakalat mo na ikaw si Therese Gardamonte. Ano? Ano ba sinasabi mo? Hindi ko ginagawa yun, Therese. Sorry to interrupt, no? But I remember you told me na umiikot ang mundo. Therese, kung ano man ang sinasabi sa'yo ng bastos na lalaking yan, huwag mong paniwalaan. Kapal din ang mukha mo. I own you when we were kids. And I still own you. Kaya huwag mong pagmamalaki yung cum laude mo. Dahil alipin pa rin kita. Sinasabi mong sinungaling ang bisita mo? Such a liar. Unang-una, hindi kita bisita. So that makes you a gatecrasher. Tsaka isa pa, kailan ba ako nagpakilala na ako si Therese Gardamonte? And besides, why would I introduce myself sa isang bastos na tulad mo? Okay, naalala ko sa condo, sabi mo dun sa waiter na yung bill mo, i-charge na lang kay... Ay, yun naman pala eh. Hindi ka lang pala bastos. Tanga ka pa. Clarissa, lumalabas na talagang totoong kulay. You're such a social climber. Therese, stop this. Thank you po ulit sa pagpunta ninyong lahat. Pero tapos na po yung party. Pwede na po kayo umuwi. Good evening po. Thank you. Thank you. Clarissa, it's a misunderstanding. Teresa, apologize. Apologize? Me? Bakit? Siya ba yung anak at ako ang pon? Huwag ka mag-alala. Dahil kahit kailan, hindi tayo magkakapalit ng pwesto. At hindi ko rin nanaisin na maging ikaw. O nga pala, salamat sa sampal. Ibang klase ka talaga, Therese. Sinigurado mo pa rin na ikaw ang may pinaka-memorable na regalo. Nancy! 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 Pasensya na. Lasing lang. Galit. Umasa ka na makakaakyat ka sa langit. Tapos nung lumagpa ka sa lupa, galit ka na sa lahat? Nancy, hindi ko sinasadya. Ano ba naging kasalanan ko sa'yo? Wala. Wala ka naging kasalanan. Alam ko naman eh. Kung anong pagkakasala ko sa'yo. Hindi akong kapatid ko. Pasensya ka na, James, ha? Hindi kasi ako si Clarissa eh. Si Nancy lang kasi ako. It's not my fault. Kasalanan niya. Mapagpanggap kasi siya eh. Therese! Young man, lipat tayo. Yes, sir. Sino ka ba? I'm Daryl Revilla, sir. Daryl Revilla? Yes, Anak ni Randy Revilla? So, kilala niyo pala ang dad ko? That's good. Yes, I know him. Alam mo bang problema namin ng Yuma? Lalo na yung kasong nasa pagitan namin dalawa. Walang kinalaman ng batang to sa negosyo ng daddy niya. He's just like someone I know. Spoiled brat. Hindi alam ang gagawin sa buhay. Daryl,
I think you should leave. The party you just crashed is over. Okay. Go, bro. Anyway, nice to meet you, sir. I hope you understand our situation with your San Maurice. Ralph, you know the history of my family. Randy is the black sheep. As far as I'm concerned, tinakwil na yun ng pamilya. So you have nothing to worry about my friendship with you, nor my dear Monina. Okay? Anak, ipaliwanag mo na lang sa kanila na wala kang ginagawang masama. Nay, excuse niya lang yan. Para sampalin ako at pahiyain ako sa mga bisita ko. Wala. Sawang-sawa na ako, Nay. Lagi na lang pinapaalala ni Therese sa akin na galing ako sa putikan. Anak, hindi kasalanan ng maging mahirap. Pero yun ang tingin ni Therese sa atin. At gusto ko magbago yun. Para sa akin, Tunay. At para sa inyo ni Ate. Gusto kong umikot ang tadhana at tayo naman ang umaga. Kung kinakailangan kalimutan ko ang tulog at pahinga, kung kinakailangan magdugo ang mga palad ko sa kakatrabaho, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat nila para hindi na maulit ang pagpapahiya nila sa Anak, magpasalamat ka na lang sa kanila. Dahil kundi dahil sa kanila, hindi mo matatamasa ang kinaroroonan mo ngayon. Inay naman. Kailan ba matitigil ang pagpapasalamat natin, ang pagtatanaw natin ng utang na loob? Pagkatao ko nang tinapakan ni Therese ngayong gabi. Mauna ka na sa bahay, Inay. Gusto ko na mapag-isa. Sasamahan kita dito. Mahirap na mag-isa ka. Gabing-gabi na. Nay, huwag mo na akong alalahanin. Malaki na ako. At isa pa, ayokong umuwi sa atin. Maalala ko lang ang kahirapan natin. Ang pinanggalingan ko. Kailangan ko muna mag-isa. Ipangako mo lang sa akin na wala kang gagawin na pagsisisihan mo. Ito ang ipinapangako ko sa iyo. Mula ngayong gabi, ang lahat ng gagawin ko, pagsisisihan ng lahat ng umapisa. We are so not happy with what you did, Therese. Why do you think I am? Magulang ko, bahay ko, party na ibang tao? Dapat ba maging happy ako? Ano bang problema niyo ni Clarissa? I thought you'd be happy for her. Para kayong magkapatid eh. Paano naman ako, Dad? Do I just stay on the sideline as a idol heiress? May pera, may pangalan, pero walang patutunguhan? Your health is the problem, anak. You know that. Mas gugustuhin na namin ganito kaysa sa magkasakit ka. Mga iniiwan ako ng mundo. Lahat ng tao, bante na, pati yung kaisa-isa kong kaibigan, nawawala lahat ng tao. Nandito kami. We'll always be here for you. Bakit yun naman ho kasi pinabayaang mag-isa eh? Baka mamaya kung ano pa mangyari doon. Eh anak, gusto na daw mag-isa. May magagawa ba ako? Nahawa na rin kasi ugali niya dun sa Therese na yun. Na kung anong gustong gawin, basta na lang gagawin. Diyos ko. Awang-awa ako sa kapatid mo kanina. Diyos ko. Mabuti na lang talaga at wala ako ron. Dahil kapag nagkataon, baka kung ano nang nagawa ko dun sa Therese na yun. Ito naman kasi si Clarice. Napakatigas ng ulo. Alam mo ba na ilang beses ko nang pinagsabihan yan? Dahil matagal ko nang alam ang pang-aaping ginagawa sa kanya. Dapat kasi talaga, Nay, hindi mo pinayagan niya makipagkaibigan kay Therese. Matayog ang pangarap ng kapatid mo.
Tinitiis niya lang lahat dahil ayaw niya nang maghirap. Hindi ko siya masisisi. Hindi masamang mangarap eh. Pero sana naman, di ba, huwag naman niyang pahirapan yung sarili niya. Kasi hindi lang naman siya yung nasasaktan kapag umiiyak siya eh. Ano? Masaya ka na. Nakaganti ka na. Ano pa bang kailangan mo ngayon? Gusto mo ako makitang miserable? Umiiyak? I'm sorry kasi hindi ko naman alam na magiging ganun yung outcome ng pangyayari. So, gusto ko lang mag-sorry sana. Wait lang, sandali lang. Nag-uusap pa tayo. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo na gusto ko makipag-usap sa'yo? Hindi mo man lang ba tatanggapin yung apology ko? What for? Alam mo, kahit lumuhod ka pa sa harap ko ngayon, sira naman na yung gabi ko. Teka, ano yung ginagawa mo? Sabi mo, lumuhod ako. Di lumuhod ako. I'm really sorry, Miss Rosales. And nag-offer ako sa'yo ng peace. And we can still save your night. Tsaka, unang-una, pwede pa tayo mag-celebrate. Yun eh kung papayag ka. Kaya please. Teka. Ano? Hindi mo ba ako pagbubuksan ng pinto ng kotse mo? So, is this your idea of a celebration? Naisip ko lang kasi ikaw yung tipong babae na hindi nagpupunta doon sa mga tipong lugar na maingay or nagka-clubbing. Something like that. Ganun ba? So, anong tingin mo? Ako yung tipo ng babae na dinadala sa madilim at liblib na lugar, kagaya nito? Well, Mr. Revilla, kung ano man yung nasa isip mo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo. Medyo malalim-lalim yung pwede mong bagsakan. Alam mo, wala naman akong planong malunod dyan eh. So don't worry, I'll be a perfect gentleman. So, curious lang ako, no? Bakit ka ba sumama talaga sa akin? Curious lang din ako, Mr. Revilla. Bakit mo ba ako niyaya? Paano kung sabihin ko sa'yo na love at first sight ako sa'yo? Love at first sight? How juvenile. I'm sure sinabi mo na rin yan sa lahat ng mga babaeng gusto mong makuha. Well, sabihin na nga natin ganon, pero hindi naman lahat sila dinadala ko rito. Why? Ano bang meron tong lugar na to? Alam mo, very special sa akin tong place na to. Ito yung tipong sanctuary sa akin. Dito ako nagpupunta pagka gusto kong mag-isip, gusto kong mapag-isa, o kung gusto kong umiyak, o kaya gusto ko sumigaw. Anak, sige na. Pumasok ka na sa loob. Ako na lang maghihintay sa kanya.
Nay, mas kailangan niyo akong magpahinga. Sige na ho. Ako na akong bahalang magkintay kay Clarissa. Anak, baka mag-away na naman kayong dalawa. Nay naman. Marunong naman ho akong maawa. So, Mr. Revilla, tell me something about yourself. About myself, simple lang. Ako yung tipong hindi katulad ng dad ko na masyado obsessed dun sa work niya, sa business niya. Ganun ka steady. So, ikaw yung tipong certified bum. Yung walang trabaho. At umaasa lang sa yaman ng pamilya. Well, that's genius, di ba? Genius kung ikaw si Juan Tamad. Sino yun? Hindi mo sasagutin yung phone mo? Para saan ba? Do you want me to answer that? Go ahead. Hello? Yes, this is Daryl. Yeah, busy kami ni Miss Clarissa Rosales. So, if you have any message, just press 1. And if you want to hang, I like that. Marunong ka magbayad ng utang. So, ayan. Bayad na rin ako. Alam mo, pwede mo naman ulit ako sampalin kung gusto mo. Okay lang. Baka gusto mo na akong iuwi. Kasi gabi na. Alam mo, medyo mahirap mag-drive kapag ganito madilim. If you want, pwede tayo magpalipas ng oras dito or can go somewhere else. Alam mo kung iniisip mo na sasampalin kita ulit para halikan mo ko. Nagkakamali ka. Halika na, umuwi na tayo. She's not answering my call. You underestimate your pet, Clarissa. Kasama sila ni Daryl. Madali na talaga yang si Clarissa. Una ang mga Gardamonte. Ngayon nakuha na niya ang gusto niya sa pamilya ninyo. Sa mismong kaaway ng mga Gardamonte siya lumalapit. That is pure genius. Kailangan niyo mag-usap eh. Kailangan humingi siya ng sorry sa akin dahil hindi niya sinasagot mga phone calls ko. Akin pa rin siya. Ako pa rin ang amo niya. Pagkatapos ng gabing ito, hindi na. Ang dati mong kaibigan, ituring mong mortal na kaaway mula ngayon. Hindi mangyayari yun. Walang nang iiwan sa isang Gardamonte. It's always been the other way around. Sa ngayon, gusto ko pa siya. Akin lang siya. Paglalaroan ko pa siya, at pag nagsawa ako sa kanya, saka ko lang siya itatapon. Pinalaki niya siyang Gardamonte. Baka yan din ang prinsipyo niya sa buhay at ikaw ang una niyang itatapon. Clarissa, pwede ba tayo mag-usap? Hindi ako nakikipag-usap sa mga taong lasing. Wala namang patutunguhan yan. Clarissa, mahal na mahal kita, Clarissa. Ano ba, James? Clarissa! Ay! I know you'll make the right decision. It's good to see you here. Jocelyn, bilhin namin ito ng ninang mo para sa'yo. You were supposed to give it last night. Clarissa Rosales, right. New day, new look, superwoman wannabe, obstinate. Sa Tagalog ba ka pala mukha? Naaalala mo ba kung bakit ako napagbintangan ng mga bata pa tayo? Tuwari mo ako.
Matagal na kitang pinatawad, James. Pero kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang nangyari. Pagmasdan mo to kung bakit hindi tayo pwedeng magkatuloy. How's a working professional, courtesy of Gardamonte's money? Hindi ako makikipag-away sa'yo, Therese. Good girl. Sabihin na lang natin, kung pinipili ko kung sino papatulan ko. Are you saying na hindi ako worthy na kaaway? I'm saying, wala kang kwenta para gayahin ko. Kaya kong abutin ang langit, gagawin ko ang lahat hanggang sa makamit ang pag-ibig mong pinakamimithi. Huwag mo nang iwan ang puso kong sawi. Anong magagawa upang itama ko ang aking mali? Ngayon nagsisisid, nagdarasal, sana'y di pa huli o pag